Nakikita nyo ba ang kasiyahan na ito? Para ito sa akin. Pero, pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat. Maganda naman ang buhay ko noon kasama ang aking ama at kapatid. Pero, hindi ako nakontento. Hindi ako nakapaghintay. Inangkin ko ang hindi pa panahon at piniling umalis. Akala ko malaya ako. Pero ang kalayaang pinili ko, nagdala sa akin ng kahihiyan, hanggang sa akala ko wala na akong lugar bilang anak. Ngunit ang ama ko, hindi ako sinukuan. Sa halip, tumakbo siya sa akin at muli akong tinawag na anak. Ito ang aking kwento, pero hindi lang to sa akin, ito rin ang kwento ng bawat nawala at muling natagpuan. Sagana ang hapunan natin ngayon ah. Ano pong meron? Maganda ang ani natin, kaya panahon ito para tayo magpasalamat. Sa bagay. Pero, naisip niyo po ba minsan kung ano naman kaya ang lasa kung ibang nakahain dito? Halimbawa, karne ng baboy. Mas masarap kaya? Ano ba yung sinasabi mo? Nakakadiri. Di mo ba alam na bawal sa ating batas ang pagkain ng baboy? Umawak o lumapit man lang sa maruming hayop na iyon. Palagi na lang batas. Di ba kayo napapagod? Lagi na lang bawal. Di ba kayo naiingit sa mga mentir? Buti pa sila walang bawal. Anak, ang pagsunod ay hindi pabigat, Kundi ito'y pagpapakita na pananampalataya sa Diyos. At ito'y protection din sa atin ng Diyos na Yehova. Kaya naman, tingnan nyo, tayo pinagpapala. Ama, may gusto akong hilingin sa iyo. Nagsasawa na ako sa mga batas. Gusto kong makita ang buhay sa labas. Ibigay mo na po ang aking mana. Hindi mo ba alam gaano kalapastangan ang hiling mo? Buhay pa si Ama! Hindi mo ba alam kung anong kahihiyan ang idudulot nito sa pamilya natin? Gusto na. Huwag na kayo magtalo. Sige anak. Kung kailangan, ibibigay ko ang mana mo. pero tandaan mo, may kapalit ang kalayaan. Fine kayo ngayon, ha? Mga nakaraan, puro kayo. Napakasarap pag-inom dito, kaibigan. Napakalasing tayo. Bibisita tayo. Oo. Mukhang pudyo to, ah. Hoy! Udyo! Naligaw yata rito. Marunong ba magkipagsaya yan?
Pustahan tayo. Naglayas yan sa kanila. Pero akala ko ba bawal silang magpunta dito sa mga hentis na tinatawag nilang marumi? May problema ba? Uy, mapera. Gusto ko yan. Kaibigan, upo ka! Upo ka, kaibigan! Upo ka! Sinuswerte ka. Halika, maupo ka, kaibigan. Ayong bago kaibigan. Painumin mo siya. Kaibigan, halika, mag-inom ka, kaibigan. Masaya ka, Max. Nanalo ako! Kaibigan! Huwag ka muna umalis, kaibigan! Upo ka, kaibigan! Upo ka! Mag-inom pa tayo! Wala masira! Kaibigan! Wala kaming kaibigan, walang pera. Maayos ka! Layas! Malat ka! Ayos ka na! Ginoo, maaari niyo po ba akong bigyan ng kahit konting tinapay? Wala nang libre ngayon sa panahon natin, bata. Alam mo naman, nagsimula ng taggutom dito sa atin. At bakit ka namamalimos dito? Wala ka bang kapamilyang tutulong sa iyo at mga kaibigan? Sige na po, kahit trabaho na lang ang ibigay niyo sa akin. Kahit na anong trabaho, basta makakain lang ako. Gutom na ako. Baboy. Nakakadiri. Di mo ba alam na bawal sa ating batas ang pagkain ng baboy? Umawak o lumapit man lang sa maruming hayop na iyon. Mabuti pa itong mga baboy kumakain. Pero ako, kahit pagkain ng baboy walang nagbibigay. Hops! Para sa mga baboy ko yan. Magtrabaho ka muna. Alam mo naman ngayon, tagutom. Alagaan mo yung mga baboy ko dito. Mas mahal pa yan sa'yo. Kumusta na kaya sa amin? Ang sarap siguro ng kinakain nila doon. Kahit yung mga trabahador ni Ama. Mamamatay ako sa gutom dito. Hindi ko na kaya. Maganda kayo. Nakita ko na yung nangangalang tupa. Akala ng iba, isa lang yan, pero sapat na para tayo magdiwang. Ama, bakit po ganon? Napakarami niyong tupa. Pero bakit sobrang saya niyo dahil lang sa isa? Anak, pag may nawala at mahal mo, hindi mo iniisip kung marami mo natitira. Nahanap mo na wala dahil bawat isa ay mahalaga. Tupa lang yun, anak. Paano pa kayo ng kapatid mo? Kaya tuwan-tuwa ako kapag kasama ako kayo ng kapatid mo.
Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Masaya ka din makasama ka, kaibigan. Patawad, Ama. Ito pala yung paunang bayad para sa 100 tupa. Pero sa usapan po kayo sa buong bayan dahil sa biglang pagbebenta ninyo ng mga ari-arian. Akala ng iba na namatay na si Ama. Hindi mo ba alam kung anong kahihiyan ang dudulot nito sa pamilya natin? Patawad, Ama. Nagkasala ako laban sa iyo. Patawad. Anak ko. Hala, bakit itinaas ng Ginoo yung damit niya at tumakbo? Baka may makakitang iba, nakakahiya. Tara, sundan natin. Anak. Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Patawad. Gawin mo talaga ako alipin kahit ang pinakamababa. Hali kayo. Suotan niyo siya ng pinakamagandang damit at suotan niyo ng singsing at sandalyas. Tinanggap ko siya bilang isang anak, hindi bilang isang trabahador. Katayin niyo yung pinatabang guya at magdiwang tayo. Bakit may kasiyahan? Nagsisiya po sila. Bumalik na po ang kapatid nyo. Buhay po siya. Pinakatay na po ni Ama ang pinatabang guya. Bumalik? Anak. Hindi ka, magkipagsaya ka sa amin. Ama, napakatagal ko nang naglilingkod sa inyo. Sinusunod ko lahat ng utos nyo. Ni minsan di ako lumiban. Pero ni isang kambing, di mo na ako binigyan. Pare paganda at nakakasama ang aking mga kaibigan. Ngunit siya na anak mo, na siyang lumustay ng kayamanan mo para sa mga babaeng bayaran na yon. Ako niya pa siyang ipaganda. Anak, lagi kitang kasama. Ang sa akin ay sa'yo rin.
Pero ang kapatid mo, akala natin patay, pero siya pala'y buhay. Akala natin nawala, pero nahanap muli. Di ba? Dapat na tayo magdiwang. Hintayin ka namin ang kapatid mo. Napatawad na nga siya ni Ama. Pero ako kaya ko rin ba? Para akong tupa na nawalay sa pastol, di ko na makita saan nababatungo ang buhay ko. Salamat sa ating Ama, mahal niya ang mga tupa niya. Nahanap niya ang isang tulad ko, pinadama ang malasakit niya. Ako'y ibabalik niya at aakayin niya, at ako'y dadalhin sa yakap niya.